Tinitingnan ng National Bureau of Investigation ang posibleng sabwatan ni na Vice President Sara Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte sa umano'y planong patayin si Pangulong Bongbong Marcos sakaling may mangyaring masama sa bise. Ito ang isa sa mga isiniwalat ni NBI Director Melvin Matibag sa muli niyang pagharap sa impeachment court. Sinubukan namang basagin ng defense team ang iprinisinta ni Matibag na affidavit ng isang Arturo Las Cañas na idinadawit ang bise sa extrajudicial killings. Live mula sa Senado, magbabalita si Lance Mexico. Lance, ano raw ang basihan ng NBI sa possible conspiracy ng magkapatid? Well, mention na banggit ni NBI Director Melvin Matibag ang argumentong yan o yung pahayag na yan ng ungkatin ni Senator Judge Amy Marcos yung tungkol doon sa video ni Mayor Baste Duterte kung saan sinasabi niya na isang ulo lang yung kailangan nila at yan daw ay ang ulo ng Pangulo. Iniugnay kasi ng NBI yung mga pahayag na yan ni Mayor Baste doon sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte noong 2024 pa kung saan nabanggit niya sa isang online press briefing na nai-imagine niyang pugutan ng ulo si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi kasi ni Senator Marcos ay wala naman ang bise sa Rage Coalition event ng kanyang kapatid noong Abril na ipresenta ng NBI sa paglilitis. Kaya tinanong niya kung ang ibig sabihin daw ba ni Matibag, ipinapahiwatig niya bang nagsasabwatan ang magkabatid? At kung may pruweba na ba ang NBI sa puntong ito? Yun po yung tinitingnan nga nating anggulo. Kaya Yun nga, tinitingnan pero mga sa ebidensya. ngayon, habang tayo ang naglilitis dito, wala pa. Kung meron na po, na-file na po namin yan. Kailangan po lumusot ito under Memorandum Circular Number 20 of the Department of Justice. Ngayon, reasonable certainty of conviction. alam natin yan. Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Joel Villanueva, iginiit ni Matibag na meron silang 20 persons of interest kaugnay ng umunoy pangungontrata ni Duterte ng papatay sa Pangulo kung may mangyayari sa bise. Ayon sa NBI chief, sa katunayan, kausap na raw nila ang mga kaibigan at kakilala ng mga natukoy na persons of interest. Sa definisyon ni Matibag, sila yung posibleng makapagturo sa umunoy hitman o di kaya mga naroon noong nangyari ang sinasabing pagkausap ng bise sa killer. Una nang sinabi ng NBI chief na posibleng 3 hanggang 6 na buwan ang itatagal para matuntun ang sinasabing assassin. Sa cross-examination naman ng defense team, nanindigan si Matibag na hindi nila iniimbestigahan ang mga pahayag ng bise para lang patibayin ang impeachment case. Dagdag niya, quote, maituturing ng consummated o naganap na ang betrayal of public trust, isang impeachable offense nang sabihin ng bise na may kinausap na siyang papatay sa Pangulo. Pagdating naman sa affidavit ng retiradong pulis na si Arturo Las Cañas, ang nagpakilalang miyembro ng tinaguriang Davao Death Squad na ipinesenta ni Matibag, inungkat ni defense lawyer Mark Vinduan ang isang report noong 2017 na posibleng makasuhan ng perjury o pagsisinungaling si Las Cañas. Tungkol yan sa naging testimonya sa Senado sa Davao Death Squad na iniuugnay sa extrajudicial killings. Pero may paglilinaw dyan si Senator Judge Ping Lacson na pinuno noon ng komite kung saan humarap si Las Cañas. I will confirm that Arturo Las Cañas retracted and changed his testimony. After several hearings, nag-retract siya. But hindi po ako nag-file ng perjury. Gusto ko lang i-correct yun. Initially, deny talaga si Arturo Las Cañas tungkol sa DDS, EJK, etc. Eventually, nag-retract siya talagang 180 degrees. No? Sinabi niya, totoo yung EJK. Samantala, bahagyaring uminit ang eksena sa pagtatanong ni Senator Robin Padilla. Tinanong ni Padilla si Lead Prosecutor Jinky Luistro kung pwede bang hindi na nila isama ang mga witness na may mga kaso. Ilang saglit lang pagkatapos niyan. Nagsalita naman si Senator Judge Raffy Tulfo matapos mapansin na mahaba ang pagtatanong ng ilang senator judges. Pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Talilong,
I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude. I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa minority, umaabot na ng 5 minutes, 10 minutes. Menchu, sa Miyerkules, July 29, inaasahan natin na magre-resume yung trial para magbigay daan doon sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes, July 27. Kinabukasan naman, July 28, mangyayari yung tinatawag na kontrasona sa Kongreso. At simula rin sa Miyerkules, July 29, ay magiging 10 a.m. hanggang 3 p.m. na yung magiging paglilitis dito sa Senado. At inaasahan din natin na simula sa Miyerkules ay si sentro na itong paglilitis sa Article 1 na may kinalaman sa umunoy maling paggamit ni Duterte ng confidential funds. At yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Menchu. Okay, Lance, balikan ko lang yung eksena kanina involving Senator Padilla and the prosecution. Kasi 'di ba may sinabi si Senator Padilla na he was interrupted after accusing the prosecution na one-sided sila. Anya, bawal mag-ingay sa korte. So ano ba yung sagot dyan ng prosecution? Well, Menchu, sa press briefing after the trial, humingi ng paumanhin ang private prosecutor na si Attorney Lorna Capunan kay Senator Robin Padilla sa nangyari. Ang paliwanag ni Attorney Capunan ay wala naman silang intensyon na bastusin si Senator Padilla, pero bilang mga abogado ay normal lang minsan na magre-react sila sa loob ng korte. Pagdating naman doon sa akusasyon ni Senator Padilla sa prosecution na one-sided sila, nanindigan si Lead Prosecutor Jinky Luistro na talaga naman na bilang mga taga-usig ay iisila ang kanilang panig. At yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat, Lance Meco, nag-uulat ng live mula Senado sa Pasay City.